Pinagkaisahang kinundina ni Senator Jinggoy Estrada at Senator J.V. Ejercito ang City Ordinance ng San Juan na pinamumunuan ni Mayor Francis Zamora kaugnay sa regulasyon sa pagdalaw at pagtulong ng mga nasa evacuation centers. Sinabi ni Senator Jinggoy, tanging sa San Juan makikita na ang mga nagmamagandang loob at nais makiramay sa mga nangangailangan ay maaari pa umanong pagmultahin kung hindi dadaan muna sa Office of the Mayor. Ayon kay Estrada, ang mga ganitong panuntunan, bureaucracy na ipinapatupad ng lokal na pamahalaan ng San Juan imbes na makahikayat ng mga donors ay mawawalan ng gana at ang masahol ay matatakot pa dahil sa banta ng multa. Pero kahit ilang beses daw itong pagmultahin ng pi-5,000, hindi siya matitinag na magpaabot ng tulong sa mga nangangailangan at nakakaawang mga kababayan. Samantala, mariinding kinokondena ni Senator J.V. ang City Ordinance No. 26 ng San Juan dahil malinaw na nagpapakita umano ito ng pagiging vindictive at politikal na agenda. Inihayag ni Ejercito na nakababahala na pati ang tulong para sa ating mga kababayang nasalanta ng kalamidad ay gustong kontrolin ng mayor. Ang tulong ay dapat daw laging bukas at walang anumang uri ng manipulasyon at hindi katanggap-tanggap na haluan ng politika at pagkabenggador ang pagbibigay ng ayuda para sa mga taga San Juan. Version ng isang taong hindi natin babanggitin ang pangalan. Hindi rin po natin muna babatiin. kasi nga, well, para hindi muna masira araw niya, bukas ko na lang sisirain. Kasi pagbigyan natin dahil birthday niya ngayon. Na, ang problema kasi nga dito is, super engrande, duran-duran nga daw ang kanilang ang performer today at di umano'y nasa Marriott sila sa Manila Ballroom ng Marriott Hotel. Super exclusive at super mamaya ang defense niyan mamaya ang defense ng mga chuwariwap nilang mga trolls, alam mong sasabihin, pakialam nyo ba ay sa may pera sila? Hindi po ganun. Kapag government official, maging kongresista ka man, barangay captain, presidente, and so on, talagang pwede natin kalkalin ang lifestyle nila. Pwede natin tanungin, ano ba? Diba, saan galing ang pera na yan? Kasi merong batas. Charan! Ang saya-saya nito. Nakalimutan ko yung number. Hi, sa kay Banateros, La Arnie Vlog. Ma'am Christine says, bawal ilabas mga happening sa birthday kasi too opulent for the suffering Filipinos. Malamang. How sure are you walang pera ng taong bayan gamit yan? Ay, pag government official, yan ang first presumption. Hindi po libelous yan kung magtatanong tayo saan po galing ang budget na yan. Ito ba ay donated? Kasi kahit donated, may public interest dyan. Okay. Republic Act number 1379, an act declaring forfeiture in favor of the state any property found to have been unlawfully acquired by any public officer or employee and providing for the proceedings therefore. Mayroong tinatawag na presumptions. Kung ang kinita ng isang public official ay, kumbaga, kung yung assets niya ay sobrang dami compared to what he could have earned in the period na siya ay government official, then maaari siyang questionin, maaari siyang kasuhan, at yung sobra dun sa kinita nila ay pwedeng i-forfeit in favor of the government. May batas pala na ganun. Luma na itong batas na to 1955. But it has never been repealed. Time out. I forgot my water. Give me 2 seconds. Naku, thermos ko. Forgot my thermos. Hi. Sorry po, hindi talaga ako makapag-live pag walang water.
Okay, yan. So, hinay-hinay sa tanong. Grabe, no? So, ulitin ko. Ano itong Republic Act number 1379? Ulitin ko. Pag ang isang public officer or employee ay during their incumbency nag-acquire ng property. So lahat-lahat yun, lahat ng assets nila. Kung nag-acquire ng property during that period at yung value niya nag-exceed what that person could have earned during his life as a public official, including what the spouse acquired and so on, pag nag-exceed yan, ibig sabihin, may presumption na illegally acquired yon and mafo-forfeit yon in favor of the government. So, I was ready for this. Matagal ko nang binabasa tong ano na to, itong batas na to. Kasi, matagal ko nang iniisip na bakit ang garapal ng ilang mga opisyalis natin. And in fact, sa tindi ba naman ng pangungurakot lately at yung harap-harapang ginagawa nila sa atin, parang hasn't the Philippines ever created a law for this? Now, I knew about this law a long time ago pa kasi may mga regular seminars ang NBI, ang DOJ, and so on that pertain to corruption and organized crime, mga ganon. Kasi beneficiary ako ng mga how do you call this? Anong mga grants na pinapadala to the PNP para meron silang ma-educate, parang mga seminars to for lawyers who handle anti-graft cases, for lawyers who help out dun sa mga sa mga money laundering and so on. So isa to na pinoint out, nagtaka ako kasi yung lecturer ay Amerikano. Nagulat ako kasi binasa nila talaga yung batas, na kinalate nila yung mga batas, tapos nila na framework nila para sa amin. And this is one of the most important ones. Ibig sabihin, as early as 1955, gumawa na tayo ng batas. Sabi ni Ako Budoy, RA 6713, Code of Conduct. Oo, but it doesn't pertain to the yung pagbabalik ng property kasi yun ang pinakamahalaga. Pag tayo po ay nanghuhuli ng mag-grafters or corrupt officials, kailangan meron din tayong paraan o action para makuha uli or may paraan tayo to get back at least some of the money. Tignan mo kung ganong kagarapal. Halimbawa, may mga public officials na naaalala nyo? Nanalo na sila, na-acquit sila sa Sandigan Bayan. Pero, dapat isoli yung pera, hindi sinusoli for some reason. Ay, nagdadahilan pa na acquitted naman ako eh. Kaya hindi ko dapat isoli at saka wala na yung pera na yun, dumaan lang naman sa akin yun. So ano sabi, nakaka-PI, di ba? Kaya nga batas daw na hindi nila sinusunod. Ngayon, which reminds me, dun sa TikTok, mayroon akong post tungkol nga dun sa pagbabawal sa batas natin, bawal yung perp walk, bawal yung yung firing line presentation. Bawal yung bawal yung presentation to media. So pinost ko. Yung iba sa inyo narinig na itong kwento na to. Pinost ko yung batas. Tapos ang mga hirit ng mga trolls, bakit nung panahon ni Duterte hindi nyo sinabi yan?
Ang weird ng mga arguments. Tapos yung mga, sinasabi mo lang yan kasi pro-Kibuloy ka. Okay. And yung iba talaga, wala talagang respeto sa relihiyon. Yung kumbaga, yung utak nasa 18th century pa ng pagkakakilala ng relihiyon. So, ang punto natin dito is it's simple. May batas. Kung mayroong hindi nag-apply, kung hindi ginamit, let's say hindi kinasuhan si X, Y, or Z who did exactly the same thing, that doesn't mean you cannot sue. So kunwari, itong mga PNP prinisent sa media si Pastor Apollo Kibuloy. Kung mayroong iba na prinisinta sa media at hindi sila nakasuhan, hindi ma-affect yung kaso ni Pastor. Okay? Ulitin ko yan. Si A, biktima, prinisent sa media. Pag sinabi ng mga tao, bakit si X, prinisinta din yan sa media, ba't di kayo nagre-reklamo? Wala akong pakialam dun sa ibang tao. Wala akong pakialam kung lalong-lalo na kung wala rin akong awareness kung napresenta yung mga yon o hindi. But as far as I'm concerned, since 2008, bawal po yung presentation sa media ng mga suspects. Okay? Tapos ni-reiterate pa yan noong 2018. Pinublish pa nga sa iba-ibang mga pahayagan yan, including but not limited to Rappler. Okay? In fact, inamin pa ng PNP in 2018 na mayroon silang Division on Human Rights na sinabihan na sila bawal ang presentation to media. So, anong sinasabi ng mga trolls? Mga trolls, by the way, na halatang-halata na pinadala ng administrasyon. Bakit yung iba? Bakit nung panahon ni Duterte? Bakit yung di ba? Bakit yung panahon ni Duterte ganito nangyari, di kayo nagreklamo? Ibig sabihin, kumbaga, hindi, bakit ako magrereklamo? Bakit ako binibigyan niyo ng obligasyon magreklamo dun sa iba? Kung kayo po nakakita ng injustice at kayo hindi nagreklamo, that's on you. Sila yun. Sabi ko nga kasi unlike kaming mga DDS dito, mahina kayo. You could have called it out. You didn't. So the fact that you're not calling out what is done to Pastor Kibuloy is not my fault or my problem. Kayo yung hindi nag-call out nung panahon noon, assuming na totoo yung sinasabi nila. Pangalawa, none of these examples negate the law. Ibig sabihin, whether nangyari yun noon at hindi na execute yung batas, it doesn't negate the law. Hindi na repeal yung batas and the law remains valid. Okay. Ngayon, may mga trolls na super how do you call this? Clueless, super kulang ng IQ, super baba, sadsad na all they can say is, talaga ba tumahimik ka? Ibig sabihin, they've run out of arguments. Don't tell me na pabayaan ko sila, ha? Don't tell me na hayaan ko sila at the time na hindi ko na nga hinayaan at pinatulan ko na. Okay? Kasi it's just really weird. Nabalik tayo. So ngayon, may party. Super exclusive, super yaman, super wow. Okay? Ito yung mga issues dyan. Kung ang birthday celebrant ang nagpa-party at ganyang ka-lavish, ganyang ka-extravagant, ganyang kamahal, may karapatan tayong magtanong. May karapatan tayong mag-presume. Sir, saan galing yung pera para dyan? Personal money niyo po ba? How can you tell? How can we believe that that is your personal money na hindi yan government funds? Will you show us your original bank account? Will you waive the privacy of your bank account so that we are aware or we are sure or we are assured na hindi yan public money na ginamit niyo, hindi government money? Number 2, paano kung sabihin nila na, hindi, yung isang friendship nagpa-birthday para sa kanya? So, okay lang yon.
Really? Okay lang ba yon? Hindi pa rin. Kasi meron siyang tinanggap. Yung public official may tinanggap na benepisyo. Okay? This is a party flown for him. So para siyang tumanggap ng regalo. Oh, I accept this party. In-accept niya kasi pumunta siya. So, we still have to ask, Mr. President, did you receive a gift? A consideration? Ano po ang kapalit niyan? So talagang pwede nating questionin. This is a matter of public interest. Right? This is something that we should be asking about. Natawa ako eh. Kasi isang kongresista, o sige, sabihin na natin, Congresswoman Stella Quimbo. Mayroon, so dahil nga sa participation niya sa Committee on Appropriations, ang daming tumingin sa kanya, sa mga gamit niya. So, tinignan yung Birkin bag niya. Ano ba yung relo niya? Mahal yung relo eh. So, dahil nga china-chani nila yung Office of the Vice President, syempre, Cartier na relo. Thank you very much. Tapos may Patek pa siya at may Rolex. Oh, nakita ko lahat ng pictures. Gaganda rin ang bag niya. I don't collect bags kasi para sa akin medyo ako kung gumamit ako ng bag, sinasadsad ko talaga. Although, may mga nagre-regalo naman. Buti na lang wala ako, hindi ako public official. Ano pa, naaalala nyo nung Vice President si Leni Robredo, tinignan talaga namin yung mga damit niya. Bakit? You're a public official. Pagka ang gastos mo is beyond your means, pwede tayong magtanong. Bawal yung mga lavish lifestyles na ganyan. Yung mga super, what do you call that? Mga masyadong high-end, masyadong party hard, masyadong it is right for the public to question. Kasi pwede tayong magduda, saan galing yan? Ang trabaho mo, ang sweldo, let's say, ay salamat dun sa nagpadala dun sa blue app na starts with the letter G. Kung full-time ka kasi sa gobyerno, talagang magtatanong tayo. Talagang diba? Because pera natin ang sinisweldo sa kanila. And they have access to public funds. Ngayon, nung inaaral ng iba yung mga gamit niya, yung mga bags niya, yung mga damit niya, meron nga nagsabi na hindi impressive daw yung damit. Diyos ko. So, grabe, sabi ko, uy, medyo na yan, masakit na yan. Pero, gayon pa man, di ba, kung ang mga ina-acquire ninyo ay beyond your means to do so, kung pareho, lalo na kung pareho kayong opisyal, magtatanong ka talaga. May nagtatanong, anong take mo sa Marriott Hotel? Ito na nga ang pinag-uusapan natin. We're talking about lifestyles of the rich and famous. Ito nga yung sinasabi natin. Ang Marriott Hotel, may implications yan. Yung party na ito. Kung si celebrant ang gumastos, magtanong tayo. Ikaw po ay public official. Saan galing yung perang pinambayad nyo kay Duran-Duran? Saan galing ang pera ninyo? Nirentahan nyo pa yung lugar, inimbita ninyo mga bilyonaryo, and so on. Or, kung hindi ikaw ang gumastos, tumanggap ka. Tinanggap mo itong party na to. Diba?
maaari nating i-question. Violation ba ito ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act? The President is immune, by the way. Pero, you can impeach a President for graft. So that, walang ligtas eh. Hindi naman siya biglang nag-drop by na, meron palang ganito. At kahit sabihin nila, surprise party yon, oy, excuse me, kung nagtagal ka, kung nanood ka, kung in-enjoy mo yon, you accepted that. Bakit ka tumatanggap ng ganyang klaseng regalo? Ano ang kapalit niyan? Mamaya, sisingilin kayo niyan. Ano ang sisingilin nila sa iyo? So, di ba? Hindi na po pwede. So, isa itong paraan para i-check natin itong mga mga opisyal natin.